Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino sa MIB4 palatuntunang pinakinggan. Ninyo noon pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Palatuntunan noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. Kami po ay live sa ating studio at kami po ay inyong mapapanood sa Facebook at saka sa YouTube. Good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin. Opo. Lalo na ho dun sa mga babago pa lamang na nagbubukas ng kanilang Facebook. Kami po ay live. Ngayon po ay January 3, 2024. Kayo ba may mga may mga bago ng kalendaryo? Opo. Yung ilang malalaking establishmento, wala na ho kayong mapapansin na nagpapagawa ng kalendaryo. Ang mapapansin nyo na lamang, ngayon, kalendaryo ho ng politiko. Mayroon pong mga ilang politiko ngayon na nagpapagawa na ho ng kalendaryo o nagpagawa na o nabibigyan na kayo. Mga pocket calendar. Hindi katulad ho nung araw na karamihan sa mga establishmento ay meron hong mga kalendaryo taon-taon. Yung pong as in kalendaryo talaga. Yung pong isinasabit sa mga dingding ng kanilang mga tahanan. Opo. So ngayon hoy, bibihira na. At sa cellphone na lang tumitingin ng date ng araw o kailan ho yung holiday o kailan ho yung kasi doon pa lang sa dati-rati, doon pa lang sa kalendaryo. Sa buong isang taon, makikita na po ninyo yung mga regular holiday. Alam na ilang araw ang ipapasok, ilang araw ang holiday. Ngayon ho yung nababago. Kasi may mga holiday na tumatama sa date, sa araw ng regular holiday na walang pasok, yung mga regular walang pasok tulad ng Sabado at Linggo. Pag tumama yung mga Heroes Day ng Sabado-Linggo, hindi na dinideklara yan ng Pangulo. Yung mga holiday, kunyari mga anniversary ng probinsya, founding anniversary ng bayan, yan po ay may extra order, mga executive order ang Malacanang pa rin ang nagdedeklara niyan. Yung mga special holiday, Malacanang. At hindi basta-basta si Mayor pwede magdeklara ng holiday. O kunyari, piyesta sa isang bayan, yan ay pinaaprubahan pa sa Malacanang. Ng Pilipino. Ed Mancera, sa inyo pong palatuntunang pinapanood. Palatuntunang Pulso ng Pilipino sa MI before. After ho ng Christmas, New Year. Nung New Year time, araw ho ng Lunes, sa ibig sabihin sa 2024, sa taong 2024, ngayong unang araw natin na nagprograma sa taong 2024 kasi nga ho medyo lumipas ho ang ilang araw, medyo napaos ho tayo mga kababayan. Medyo namaos din ho tayo siyempre kahit paano may mga bisita rin ho tayong kinakausap. Pag panahon ho ng may okasyon, siyempre hindi nawawala yung mga karaoke, mga video okay. Sa mga pagtitipon, tayo hong mga Kristiyano,
o karamihan sa mga Pilipino, lalo na ho sa Oriental Mindoro. Kapag may okasyon ho mga kababayan, ni maliit, ni malaking okasyon ho yan, pag nag-ipon-ipon, tayo ho'y kuwan, hindi mawawala yung mga karaoke, mga video-videoke. Kasi ngayon, maging sa cellphone, makakapag-videoke ka na. Hindi katulad nung araw na kung wala kang hinuhulugan na 5 piso, o kaya sa bahay nyo, magka-assemble ka ng videoke, so doon ka pala makakapagkanta-kanta. Ngayon hoy, kahit sa cellphone, download ka lang ng video okay sa cellphone mo, tapos naka-Bluetooth. Yan. Kung ano ho yan, pwede na. Ika nga'y Panama na yan. Katalo na. Katalo na. Ganyan ka galing ang teknolohiya sa internet. Kaya nga ho, napakahalaga ngayong taong 2024, kasi matitingnan natin, di ba? Ang online, ang pagiging naging mahilig tayo sa pamamagitan ho ng pag-online ay nito lang panahon ho ng pandemic. So doon yun po yung may mga opportunity ho na nakita sa pamamagitan ho ng bagong teknolohiya. Kaya ngayon 2024 dapat i-improve pa natin yung pong makabagong teknolohiya. Itong makabagong teknolohiya. Madami na ho na magagawa kayo through Facebook, through internet, mga government transaction, mga kung ano-ano pa mga verification. Kanya lang, siyempre, hindi mawawala yung may mga budol-budol kung tawagin. May mga nabubudol-budol pa. At nagagamit din ang ng iba, itong teknolohiyang ito sa pamamagitan ho ng negatibo at positibong pamamaraan. Katulad na ho ngayong mga nagdaan hong Pasko. Madami hong mga nabudol, madaming mga nauto na mga kababayan tayo sa pamamagitan ho ng internet ay nai-scam. Sa bagay, hindi na rin nagkataon na ito mga scammer na to. Ito mga magbubudol-budol na to, hindi lang ito sa internet nangyayari. Ngayon, naging familiar tayo, naging mas aware tayo doon sa mga nambubudol. Meaning kasi yung nambubudol huy namimiki. Nambubudol, nanggagancho, ano pang ibig sabihin ng budol? Nanggagancho, namimiki, nambubola, ayan. Guguyuhin ka, ayan. Yan yung mga ibang word. Para mas higit natin maintindihan. Yung pong pambubudol, ay ginagawa na ho yan. Karamihan ho dyan, ang gumagawa sa mga pambubulat pambubudol. Minsan, sa mga ahensya ng gobyerno, o kaya may mga agency na loko, yung nameke, o napeke ka, lalo na yung mga papunta sana ako ng Saudi, kanya lang yung agency ko, peke pala. Fake. Napiki ako. So ngayon, ang word nila, kaya hindi ako nakaalis dahil nabudol ako ng isang ahensya. Ayan. Yan yung mga modernong salita na nabudol. Nagancho, napeke. So ngayon, yung mga ganyang uri ho, marami hong ganyan. Wala pang internet sa mundo ay marami na ho mga nambubudol, marami nang namimiki, lalo na ho sa gobyerno. Lalo na ho sa ilang kinatawan ng ating pamahalaan. Karamihan ho dyan, mga politiko. Yung mga nangangako ng matatamis sa araw ng kampanya, pag sila ho ay nakaupo, hindi na ho nila tinutupad ang term na ginagamit ngayon ng mga sosyalero, nabudol. Ang gobyerno, ang ilan sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, lalo na dito ho sa Malacanang, marami hong mga nambubudol dyan. Marami hong nambubudol dyan. Isa pa ho dyan sa mga sinasabi na binudol tayo, nabudol tayo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Marami hong ganyan na nagsasabi. Hindi lang itong palatuntunan ito.
Dahil nga ho, doon sa mga pangako na hindi ho natupad. Oo. Number one dyan, siyempre ho, yung pong problema natin ngayon. Oo. Sa dami ng problema, sa dami ng inaakala natin, yung ini-expect natin, yung inaasahan natin, na gagawin ng pamahalaan para sa ating mamamayan, ang nabudol tayo. Isa dyan, yung sinasabing, dapat ang bigas is mababa na ang presyo. 20 pesos na lang. So ito'y ginawa ng gobyerno sa ibang Visayas area, nakatatu-apat na araw lang. Yung 20 pesos na mabibiling bigas, ipinatigil pa ito ng gobyerno. Dahil marami raw mga mahihirap pala ang umaasa. Ibig sabihin yung demand, kumbaga yung inoffer nilang 20 pesos na kilo ng bigas dyan sa Visayas area, dinubog. Maraming mamamayan ang nangangailangan ng murang bigas na hindi naman kayang sustinahan ng gobyerno. Kaya hindi nila ito pinatutupad. May mga ginagawa ang pamahalaan para tuparin yung pangako. Pero pag nakita nila na hindi kaya, itinitigil ho ito. Itinitigil ho ito. Oo. Gano'n naman tayo mga Pilipino. Pilit nating tinatanggap ang katotohanan. Katotohanan na tayo po'y umaasa. Oo. Lalo na ho doon ho sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan maging sa nasyonal na pamahalaan. Yung announcement before New Year na sinabi na magkakaroon ng extra bonus yung mga empleyado walang maiiwanan. Na tigli 5,000 bawat empleyado bukod dun sa regular bonus. Oo. Marami hong umasa rito. Oo. Na yung iba naman ho talaga nabigyan. Pero yung iba ay hindi nabigyan nung 5,000. Sa ibang ahensya ng gobyerno, 1,500 lang warang ibinigay. Sa iba naman is 5,000. So may may announcement ang nasyonal. Actually, isa sa mga nagsalita nito, si Parter's Representative Erwin Tulfo. Kinonfirm ho ito ng ahensya ng pamahalaan. Kinonfirm po ito ng DSWD dahil ang funded po nito, ang ito ay mapapapunta ho galing sa DSWD. Mayroon ho mga nakatanggap, marami mong hindi rin na nakatanggap. Anyway, hindi natin alam kung paano ang explanation nila dito. Kaya nga lagi natin sinasabi yung expectation ho natin mga Pilipino sa pamahalaan ay sobra-sobra. Kapag hindi ho naman natin naibigay, ayun, baka ho revolusyon ng sambayanan ang aabutin ho ng ating pamahalaan. Ng Pilipino, Pulso. Alas 8:43 na po ng umaga, live po tayo. Inulit ho natin, live po tayo dito sa ating palatuntunan. Isa ho sa mga gusto kong talakayin, ito hong pagtayo. Naitayo na ho. Ayon ho sa confirmation natin. Nagtayo ho ng isang online radio. Ito hong city government na dapat ho before New Year. Ayon ho kay Junard Acapulco ho ng CIO ng City Information Office is magkukuha na ho sila. Maglo-launching. At hindi pa na ho natin nasisilip ang estudyong ito. Ay sabi nga ho niya, ito na ho yung pinakamagandang estudyo ng online radio sa siguro, sa buong lalawigan, sa Oriental Mindoro. Anyway, maganda ho ito. Lalo ho at funded ho ng city government. Talagang mapapaganda ho ito. Kasi akala ho ng iba, kapag nag-online radio ka, basta-basta lang. Oo. Malaki rin ho yung expenses ho nito. Kasi kaya ko ito binabanggit, sana naman yung pong ilan sa mga nanonood sa atin na inaakala lang nila na online radio is basta-basta lang. At marami na hong nagtayo nito
na hindi ho naging successful, lalo na ho dito sa Oriental Mindoro, dito ho sa lungsod ng Calapan. May mga nag-try na ho rito na yung pong maintenance hindi nila kinaya. Ngayon, natutuwa tayo dahil ang city government ay imbis na magtayo ng isang traditional radio station, ay mas minarapat pa nilang magtayo ng isang online radio. Kaya ko ito sinasabi, naramdaman ng city government sa pangunguna ni Mayor Malo Murillo, dahil siya naman ho ang implementing person ito, nakita nila, lalo siguro ng CIO, na napakahalaga at napapanahon na magkaroon ho ng isang online radio ang pamahalaan. Kasi sa national government, bukod ho dun sa meron silang sariling television, meron silang ang gobyerno kasi merong sariling television. At meron silang sariling radio station kung saan dyan ho ninyo mapapanood, mapapakinggan po yung mga development project, mga ginagawa at gagawin pa ho ng gobyerno. Bagaman kulang, sapagkat wala naman hong walang makapagsabi na itong ginagawa namin ay sapat na para sa isang information dissemination. Laging kulang ho yan. Laging kulang. Kaya nga, natutuwa tayo na ang city government ay nagtayo ng isang online radio para ho kahit papano ay meron na silang sariling daluyan ng malayang impormasyon, mga development na ginagawa dito ho sa city government para ho malaman ng mamamayan, hindi lang ho sa mga taga-Calapan, hindi lang ho sa mga taga-Mindoro, malaman ng mga mamamayan, lalo na yung mga Mindoreño na nasa abroad. Lalo na ho yung mga Kalapinyo na nasa abroad na hindi naman talaga lalaman ang balita kung hindi ho through internet. Ngayon, nagtayo ng online radio ang pamahalaang syudad para ho kahit papano hindi man mapunuan madagdagan ho at naniniwala sila na ang online radio ay isa sa mga tools gamit para ho sa malayang pamamahayag, para ho sa demokrasya at sa information dissemination. Hindi katulad ho sa ibang pamahalaan na akala nila sa bagay, hindi naman ho lahat ay naiintindihan ang through internet broadcast. Akala nila Facebook lang. Anyway, Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. sa ating palatuntunan, tuwing araw ho ng Lunes, dapat regular na tayo na mapapanood at mapapakinggan ng ating mga kababayan. Araw ho ng Lunes, malilate ho tayo. Late tayo ng ilang minuto sa eksaktong alas 8 ng umaga. Mayroon ho tayong, minsan papasok ho tayo ng mga alas 8:15 ng umaga hanggang alas 9 na ho yan. Kapag napasarap at katulad mamaya, absent si paring Omar na clerigo dahil medyo napasarap din ho nung pag-celebrate ng New Year. Alam mo naman dito sa amin sa broadcast, ang gamit namin ho'y boses. Pag hindi po namin naisatinig, naisaboses ho yung mga balita at impormasyon, ala na ho kaming selbi. Opo. Medyo hindi niya kayang magsalita. Kaya hindi niyo siya mapapanood at hindi niyo siya mapapakinggan ng live dito sa ating palatuntunan. Makulimlim ho ang kalangitan dito sa ating studio. Baka ho maya-maya bumuso ang ulan. Pero sabi ko nga, may mga kababayan tayo na humihingi pa rin at nagpapasalamat sa pag medyo umuulan ang kanilang lugar dahil nga ho sa mga pang-agrikulturang pangangailangan. Doon naman ho sa iba, ay kapag bumuhos po ang malakas na ulan, kinakabahan at natatakot na dahil binabaha naman yung kanilang lugar. Pero sa obserbasyon natin, wag lang hong mabago ang sa bagay may ulitin natin. May natutuwa at hindi natutuwa kapag nagkaroon ho ng malakas na pag-ulan.
Oo. Palibhasa, sinasabi ng gobyerno maghanda at hinihigpitan at minamadali ng nasyonal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga kailangan ng ahensya ho ng actually unang binigyan ng babala na kailangan tuparin, sundin, gamitin ang pera ng gobyerno sa ilalim ng Department of Agriculture. Oo. Dahil nga ho dito sa pagbabanta o napipintong pagkaroon ng El Nino sa kalakhang bansa sa bansang Pilipinas. Oo. Ngayong pagpasok ho ng 2024, ang sinasabi, malaki po ang epekto ng El Nino sa mga kababayan natin, lalo na sa mga magsasaka. Kapag ang magsasaka na ho ang naapektuhan nito, lahat tayo. Kasi lahat tayo ay gumagamit at nabubuhay sa agrikulturang pangangailangan. Oo. Yung mga natural, yung mga galing sa atin, sa ating, kahit mag-umpisa tayo sa ating bakuran, sa ating kapaligiran, apektado ho tayo. Lalo na doon ho sa mga lugar na walang irrigation. Kaya sabi ho ng gobyerno, sabi ho ng Pangulo ng Pilipinas, gumawa ng pamamaraan ang Departamento ng Agrikultura para ho magkaroon ng supply ng tubig ang ating mga kababayan, lalo ng mga magsasaka sa panahon ng El Nino. Opo. Yung mga kwa na yan, yung pagtaas ho ng gasolina, ramdam na yan ng ating mga kababayan noon pa. Ang katuwiran nga ng ating mga kababayan, hindi baling mahal basta't mayroong mabibili. Hindi baling mahal ang gasolina basta't may supply. Hindi baling mahal ang agrikultura basta't may supply. Kasi kung walang supply, kahit humahal yan, walang mabibili, hindi ho natin maisasaing ang sangkatutak na kwarta. Kaya ito'y hamon. Hamon pa rin sa ating mga kababayang farmers. Lalo na ho dito sa Oriental Mindoro. Alam nyo, kahit papano, may mga ibang bayan ngayon, may mga ibang lugar ngayon na lifted na. Yun pong executive order ng provincial government na yung pong pagbaban, o ibig sabihin yung hindi ka pwedeng mamili ng baboy sa mga lugar ho na apektado ho ng ESF. Naging matahimik ho ang pamahalaan, lalo na nitong nagdaang Pasko at Bagong Taon. Kita nyo, hindi naman ho tayo nagkulang sa supply ho ng karne. Meaning, hindi gaanong naapektuhan pangkalahatan ang ating mga kababayan. Sa pangkalahatan ho, ang sinasabi ko, pagdating ho doon sa sakit ng ESF, mukhang nakakabawi na ho itong mga kababayan nating mga magbababoy. Sana'y tuloy-tuloy na. At wala na tayong nabalitaan na may relasyon sa pagbaban ng pamahalaan na hindi nakapagbenta ng baboy ngayon. Kung mayroon man, siguro is maliliit na problema na lang at mukhang nakakabawi na ang ating mga magbababoy sa Oriental Mindoro. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng... Sa mga kababayan natin, ngayon po'y January 3, sa national at private school, sa public school at private school, may pasok na po ang mga estudyante ngayon. Araw ho ng Miyerkules. At as usual, sa mga pantalan, dito sa Oriental Mindoro, noong January 1, kahapon, hanggang ngayon, ay medyo may pagsisikip pa rin po ang daloy ng mga pauwi at papunta doon. Ika ngay, papunta doon at papunta rito. Na mga pasahero ho. Ito ho'y nangyayari talaga taon-taon. Hindi na to bago. Ang magtataka lang kayo dyan ay yung pong pagpapatupad ng security.
Kasi hinigpitan ho ng gobyerno ngayon, ng private sector, ng national government, yung mga security nila sa mga pantalan, sa mga sa eroplano, diyan sa mga lalo na sa Metro Manila, hinigpitan ho nila 'yan dahil nga ho sa mga iba-ibang krimen na nangyayari. Sa bagay, yung po mga krimen naman may Pasko, may bagong taon sa wala, ay hindi ho tayo nakakasigurado kung may krimen o mayroon. Kanya lang, sa pagdami ho ng tao, doon ho sa mga halangang kaluluwa, sinasabing ito yung panahon para maghasik ng lagim yung mga terorista. O ginagawa ho nila yan, nangyayari ho yan sa panahon ng maraming okasyon, maraming tao. Oo. At alam naman ninyo, yung pong December 25, Christmas season ho, ay nagkaroon ho ng malawakang encounter ang pagitan ng Philippine Army at New People's Army. Opo, sa ibang probinsya ho. At nandyan ho yung sabing magkakaroon ng ceasefire, magkakaroon na naman ng mga peace talk kung tawagin. At tinututulan ito ng pangkalahatang pamahalaan ng gobyerno, yung pong muling pakikipagpulong, pakikipag-usap sa New People's Army groups. Dahil nga sinasabi ho ng ilan sa mga nanunungkulan, ilan sa mga military officer na pabagsak at pababa na ho ang bilang ng miyembro po ng New People's Army sa bansa. Kaya wala raw hong dahilan para ho pa makipag-peace talk. Oo. At may mga ilang senador ang nagsasabi na kailangan din itong gawin, nakipag-usap para ho sa kapayapaan. Ngayon, may mga duda sila na habang ginagawa ang pakikipagpulong, pakipag-usap sa usaping pangkapayapaan sa bansa, ay patuloy naman na gumagawa ng pailalim na diskarte ho ang New People's Army, yung sinasabing nandyan ang panahon ng sila'y nagre-recruit at nagpapalakas. Sa panahon na may peace talk, hindi siyempre magkakaroon ng putukan, barilan sa pagitan ng dalawa. Yun daw hong mga makakaliwang panig ay yun naman ang panahon na sila'y bumababa sa kanayunan, bumababa sa kabahayan, sa kasyudad, para ho mag-recruit at palakasin ho ang puwersa ho ng New People's Army. Yun naman ho ang pinangangambahan ng ilan sa ahensya ng gobyerno na ayaw matuloy ang peace talk dito ho sa ating bansa. Isa ho yan sa makadahilanan. Kasi sinasabi, sige ka, may peace talk ka tayo ngayon. Open kami. Pero hindi pwedeng itigil ang usapang barilan. Yung military operation. Medyo magkasalungat naman ho yung pahayag ng lalo na ho yung sinabi ni Senator Bato. Na siya'y pumapayag na muli magkaroon ho ng ganitong uri ho ng usapang pangkapayapaan. At kinukontra naman ito sa hanay ho ng Philippine Army na mga militar. Dahil alam nila ang pwede hong mangyari. Isa ho yan sa mga balita ngayon, isa ho yan sa mga maiinit na pinag-uusapan. Maliban lamang dun sa mga expose ng ilan ho sa mga may galit sa pamahalaan dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Opo. Yung mga banat at mga expose ng ang napapanood naman natin ang bumibira lang dito. Hindi ito gaanong pinag-uusapan sa mga malalaking television channel at saka sa mga komentarista ho sa radyo, sa broadcast. Yung lehitimong mga media practitioners, kundi doon ho sa mga vloggers, doon po sa sinasabing kesyo idinadawit ang Pangulo na sinasabing isa ito sa mga user daw di umano ng shabu. At sinasabi rin doon sa pagbablago, makikita nyo, yung tinatawag na pagpupulburon. At may kumakalat daw or may tangan ang isa sa mga nag-expose nito ng video habang di umano nagdadrugs ang Pangulo. Hayag-hayagan ho, pinapangalanan, pinakikita ang picture. Sa akin ho, walang makakapagsabi kung yung ganong uri ho ng akusasyon ay totoo o hindi, kundi ang husgado lamang.
Ahusgado lamang. Kanya lang, bakit timing na timing, habang nag-aaway sila sa larangan ng politika, lumalabas itong ganitong uri ho ng paninira. Kasi paninira ho ito. Yung pag-aakusa sa Pangulo ng bansa, kahit sino, pag inakusahan mo, masyadong brutal yung akusasyon ng 3-4 na vlogger ho ang pinapanood ko. Masyado ho nilang akusahan ang Pangulo ng bansa na related ho sa drugs. Panahon ni Pangulong Duterte, kapag may mga ganyang kwento ho, di ba? Yung sirain mo ang imahe ho ng Pangulo ng bansa na walang sapat na batayan, mga rumors lang. Hindi ko pinagtatanggol ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero yung reputasyon, hindi ko alam kung bakit may lakas ng loob itong ilan sa mga vlogger na hindi ko sinasabing totoo, hindi ko sinasabing hindi. Pero yung aakusahan mo ang Pangulo ng pinakamataas na elected official ng bansa na pinapangalanan mo pa at wala ka namang sapat na batayan, panay di umano, ayon kay ganito. So, ganun lang ba? Ganun. Hindi ko alam kung anong reaksyon dito ng gobyerno. Anong reaksyon dito ng Malacanang. So, sobra naman siguro yung pagiging demokrasya natin sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng ginagamit nila yung public opinion. Hindi natin inaalis yung public opinion. Pero kung ang public opinion na sinasabi mo, lalo na yung mga ilang vloggers, na parang lumalaki na ho ang ulo, ako hindi ko sinasabi, hindi ko ipinagtatanggol ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na inaakusahan na di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Yung proseso, yung sistema ng pag-aakusa ng ilan sa mga vlogger, mapapanood mo ninyo yan sa YouTube at saka sa Facebook. Sino-sino itong mga vlogger na ito na kung babuyin, kung lapastanganin ang pangalan ng Pangulo ng bansa, ng asawa ng Pangulo ng bansa. Di ba? Kayo ay, di ba? Kayo ay nagtatago sa sarili niyong salawal. Ang lakas naman ng loob nitong ilan sa mga vlogger na ito. Kung kayo ay, lahat naman tayo mga broadcaster, kung mayroon kang sapat na ebidensya, kung talagang tungkol sa katahimikan, kapayapaan, kapakanan ng mamamayang Pilipino, wag mo naman babuyin ang inihalal ng taong bayan, lalo't wala ka namang sapat na ebidensya. Dalahin mo sa korte. Dalhin mo sa legal na pamamaraan. Bakit? Kapag ang isang makapangyarihan, mataas na opisyal ng military, mataas na opisyal ng PNP, si mayor, si congressman, si senator, o ang Pangulo ng bansa, ay masyadong pinaparatangan ang isang individual na Pilipino na may kasalanan at inilalagay nila sa kanilang mga kamay, katulad na lamang dyan ho sa Kongreso. O tandaan nyo, ano ho ang angal nyo ng ipakulong ng Kongreso si Ka Eric, si Dr. Badoy. Sinasabi nyo na ang hustisya ay inilagay sa kanilang mga kamay na dapat daw dalhin sa korte. O, di ba? Ngayon, baliktad. Kung tayong mamamayan, itong mga vlogger na ito ay nilalabastangan, niyuyurakan, kahit Pangulo yan ng bansa, kahit ibinuto natin yan, mayroon din niyang personal na damdamit kahiyaan, lalo't ang pag-akusa nyo ay hindi ganun-ganun na lamang. Di ba? Dahil lang sa politika, dahil siguro kayo ay nababayaran ng kabila para magkaroon ng political demolition job.
Ito binabanggit ko, ito rin ang damdamin ng mamamayan, hindi ko lang ito damdamin. Panoorin ho ninyo kung labas tanganin ng mga ilang vlogger ang ilang nanunungkulan sa ating gobyerno. Sana may katotohanan. Dapat makatotohanan, ika nga, makatotohanan at napapanahon. Hindi yung kung ano lang maisipan nyo, pagising nyo sa umaga, anong napanaginipan nyo, yun ang sasabihin nyo. Pilipino, pulso ng Di ba? Oo. Kung ano yung akusasyon nyo sa First Lady, anong akusasyon nyo kay ganito? Total, may mga ebidensya raw kayong sinasabi. Oh. Mag-alsabalutan kayo, di ba? Pero yung lalabas na nga ninyo ang hindi lang kay Pangulong Marcos. Yung iba kasi kung labas na nga naman yung mga nanunungkulan sa pamahalaan, ika nga'y sabi nga'y kainam naman. pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Magandang umaga kay tama ba ako? Kay tama ba? Francisco, watching today. Good morning po. Good morning. Wala na po kaming oras. Wala na po kaming oras. Hanggang alas 9 lang po ako ng umaga. Yung pong akin sinasabi, makatotohanan. Matagal na ho tayo sa broadcast. Kaya nga ho minsan napupulaan ang isang broadcaster, ang isang komentarista. Kasi minsan yung ginagamit lang ninyo yung public opinion na masyado naman ninyong niyuyurakan ang karapatan, ang pagkatao ho ng sino man. Lalo na ho yung mga nanunungkulan sa ating bigyan din natin sila ng isang side. Tingnan din natin na hindi porke babalatan nyo sa ere na wala naman. Kasi pinapanood ko kahapon at saka kanina pinapanood ko yung mga banat ng ilang vlogger. Kung banatan ng todo-todo si Pangulong Marcos. At alam naman natin na kaya nila binibira dahil mayroon ding nasa likod nito. Kumbaga, masyado kayo napapaghalata. Masyado kayong napapaghalata sa inyong mga ginagawa. Wala na po kaming oras. Ang inyo pong palatuntunang pinapanood, palatuntunang pulso ng Pilipino sa MIB4. Palatuntunang noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na sa pamagitan po ng Facebook, sa pamagitan po ng YouTube. Lahat ng palatuntunan ho namin, mapapanood po ninyo dito ho sa aming page. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao, palatuntunang pulso ng Pilipino. Noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na, palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Ed Bansera po, magandang morning po sa inyong lahat. Happy New Year! Pulso ng Pilipino. 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 Tigilan na ang sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatuntunang pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino.